Mata ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, wag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, wag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Ngunit nais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at marapay sa banig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyong matumi sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Sa aking Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo, mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maubusan ka, katropa. Responsable ka ng gun owner?
At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Magandang gabi, Luz Biminda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Abay, nako, magandang gabi sa inyo. At pasensya na kayo, no? Medyo, alam nyo, umulan, no? Kaya medyo ginabi ho tayo. Bueno, mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga kuya, ate, at siyempre sa ating mga kagunners. At welcome po sa programang Dalo Barangay. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At siyempre po, Rosel Lopez at your service, no? Inyong makakasama. Ano ba nangyari dito sa ating monitor? Mr. J, what happened? Yan, what happened? Yun, nawala yung ating bed eh. Okay mga kaibigan, yan po ay araw ng Sabado, ika-21 po ng buwan ng Hunyo, taong 2025. Abay, Sabado na. Bukas, Linggo na. Susunod niyan, katapusan na. Aba, talaga napakabilis ng araw, ano. Talaga naman. Bueno mga kaibigan, oras mo natin sa Udyat, alas 8:20 po ng gabi, Philippine Standard Time. At ako, nagpaulan na naman si Luz Biminda. Mamaya alamin po natin yan sa DOST Pag-asa, no? Mag-uulat po ang ating katropang si Grace Castañeda. Ito po kanilang forecast mula po kaninang umaga hanggang sa susunod na 24 oras. Maya-maya po yan. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, may magandang gabi muna sa ating mga tropa pips, no? Naka-monitor ngayon, nakita ko sa aking monitor. Nako, dito malaki kasalanan ko pa. Kay Kuya Will Tan, no? Kay Boss Will. Boss Will, baka pumunta ako sa iyo ng by July na, no? Alam mo naman, pinaliwanag ko sa iyo dahil kinukulit ko na nga yung bata mo, si Peter, na kausapin yung mga bata niya. No? Pero baka July,
maiano ko na lahat sa'yo. Pupunta ako sa'yo, ha? Boss Will, pasensya ka na. Alam ko naman, naiintindihan mo ko. At magandang gabi rin kay Ate Ruth Peregrino ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, Ate Ruth. At kumusta na ba si Kagawad? Kamusta na rin yung ating utak dyan? Talaga naman, no? Talaga nabanggit ko yung utak. Hindi kasi si Ate Ruth, masarap magluto ng utak ng kabayo. Abay, talaga namang makita mo, nagmamantika. Ay, talaga namang panalo. At gayon din kay Boss Mark Castro ng Barangay Rincon, no? Diyan sa Valenzuela City. Tama ba, Rincon ba o Pasolo? Hindi ko malaman kung Pasolo yung sa inyo, kung Rincon eh. At gayon din kay Engineer Rolly Soriano po ng Barangay Concepcion, diyan din sa Malabon. Abay, dalawa ho eh, meron siya sa Bulacan, no? Sa Barangay Guyong. So meron din sa Malabon, sa Barangay Concepcion. Magandang gabi. At engineer, yung aking kausap, medyo busy lang, pero after nung nilalakad niya, kasi nagtayo siya ng ng hardware, pagka okay na, ayun, iyaharap ko na siya sa'yo. Okay, ito si Boss Mark Castro. Ay, nanonood, alam niyo, si Boss Mark Castro, ito yung ating camera po sa TV5. Nung magkasama po kami dati. Kung saan, naalala ko, nung kami nag-cover, yung pong panahon ng tukhangan, yung pong mass surrender. Isipin nyo kung saan, sa Mindoro Oriental. Isipin mo, probinsya, magugulat ka, akala mo walang mga tao nung nag-mass surrender, napakarami pa ng mga adik doon, natawa ka. Isipin mo, pati mangyan, adik. Isipin mo, na hindi na aabot ng kuryente, minsan na internet, pero shabu, abot na abot doon. Ha? No, Boss Mark, ano? Talagang ganun. Uy, sabi ni Ate Ruth, tandang-tanda pa yung birthday ko, malapit na rin, sigurado daw, meron ako, may salamat Ate Ruth. Yan naman talaga ang ko. Alam mo naman, yan ang aking favorite, yung iyong luto ng utak. Actually, dati may nagturo sa akin, Ate Ruth, nung hindi ka nagtinda nung araw. May nagturo sa akin, bandang Javier, hindi ako bumili. Siyempre, hindi ko naman kabisado luto ron, di ba? Malay natin, makakong utak ng yun eh. Di ba? Siyempre, sanay na ako doon sa iyo eh. Doon ako nasanay sa luto mong utak tsaka yung tapa. Nako. Kung nagtitinda po si Ate Ruth, pagka kayo bumili, hindi kayo magsisisi. Solve na solve. Tsaka baka humirit pa kayo. Ganun lang ho yan. Wag mo lang sasabihin, Ate Ruth, kung kailan ha. Bulong mo lang sa akin yung birthday ko. Baka mamaya i-shout out mo dyan meron pang mga magpadala ng regalo. Naku po, nakakahiya naman. Okay, Boss Wilton, yung sinabi ko pasensya ka na ng konting pasensya na lang at pupunta na ako sa iyo, no? At ako'y makikipag-usap na at sinamasinsinan. Alam niyo, meron akong atraso pa rito kay Boss Will Hindi ako nakakapunta sa kanya pero pinaliwanag ko naman sa iyo, boss, no? At kinukulit ko na nga yung bata mo si Peter para maayos na yan. Ay, hindi ko naman nakakalimutan yung Boss Will. Kaya medyo pasensya lang ng konting-konti na lang, ha? Boss Will, alam ko naman yun. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Alamin na natin sa DOST Pag-asa dahil nakita nyo, umulang kanina lakas no? Oo. Happy birthday, boss, in advance. Uy, kaya sabi ko rin siya, Ate Ruth, may nakarinig na ngayon tuloy. Yan, in advance na raw. Nako, malamang to, baka binabalot na yung regalo ko. Ano, Mr. J? So si Boss Mark, mga nakakaraang birthday ko, ilang birthday ko dyan, may nagpadala ho ng pansit. Yung pinakamalaking bilao, yung pinakamalaki, kung makikita niyo, yung pinakamalaki yun, Bukod doon, nagpadala sa akin ng Johnny Walker. Nagbigay pa ng Johnny Walker noon. May talagang hindi nakakalimot si Boss Mark. Talaga naman kaya kami pinagpapala, dahil pares naman kami mabait, Di ba, Boss Will, Yung kay Boss Will, hindi man ako nakakalimot. Kaso nga lang, alam mo naman kung ano dahilan, Boss Will. Kaya konti-konti lang, baka July, maano ko na sa iyo yun. Mapunta na ako sa iyo. Okay, tuloy-tuloy tayo mga tropa peeps. Magandang gabi. Siyempre sa ating mga kaganyas ng One Gun Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. At alam ko nagpunta sila sa Traid kanina. Medyo hindi tayo nakasama. Siyempre, alam mo naman, tayo busy. Kaya hindi tayo nakakapunta rin sa mga ganon. No? Tawa tuloy ni Ate Ruth Peregrino. Oo. Kumusta mo kay Kagawad? Andiyan ba sa tabi mo si Kagawad o natutulog na? Ito si Kagawad Gili Onoprio, alam nyo, nung panahon din ng pandemic, abay kami magkakasama niya doon sa barangay. Dahil siyempre, yun ang aking ancestral barangay sa Malabon. Nandun ho kami lagi, pagka magbibigay ng ayuda,
pagka magpapaging, ayan si Kagawad, si Kagawad do, siya ang bukod tangi na laging nagpapaging doon, bukod sa kay Kapitan, yung namayapang Kapitan po, si Kapitan Ringo Felix, silang dalawa halinhinan. Nagpapaging po sila, nagdi-disinfect, no, just sa barangay po na nasasaka po ng barangay Bayan-Bayanan sa Malabon. Pero ngayon po, ang Kapitan po, kung namayapa na ngayon dating Kapitan, si Kapitan Art, ano ba pinito ni Art? Ni Kapitan Art. Art Valencia ba? Makalimutan ko. Makakalimutin na talaga ako. Iba talaga pag tumatanda na. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Alamin na natin sa DST Pag-asa lagay ng ating panahon. Buhat po sa ating katropang si Grace Castañeda. Narito po. Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation nitong mga kaulapan sa kanluran ng ating bansa. Ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at magdadala pa rin ito ng maulan na panahon dito sa Palawan maging sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya doble ingat pa rin po para sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies naman o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ay magdudulot din ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon. And sa kasalukuyan nga po, hindi pa rin nakakaapekto yung habagat or southwest monsoon sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit posible pong bukas ay umiral itong muli dito sa may kanluran ng Southern Luzon at Visayas. At sa mga susunod na araw, posible din dito sa may kanluran ng Central Luzon. Kaya na-expect po natin maging sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin magiging maulan yung panahon dito sa may kanluran ng Southern Luzon at Visayas. And sa kasalukuyan ay wala po tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, magiging maulap yung kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan dito sa Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, maging sa Quezon at buong bahagi ng Bicol Region. Dulot po ito ng easterlies. Kaya pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito naman sa buong bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Mataas po yung tsansa ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot pa rin ng easterlies. Kaya kapag po tayo ay lalabas, huwag natin kalilimutan yung pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 33 degrees Celsius. Samantala dito sa Central at Eastern Visayas ay meron din po tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterly. Samantala, magiging makulimlim din yung panahon at meron din tayong paminsan-minsan na mga malalakas na pag-ulan na mararanasan, lalong-lalo na yan dito sa Palawan, maging sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Sorsogon. Dulot po ito ng ITCZ. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin ito ng ITCZ. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Para sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malay makakapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:28 ng umaga at lulubog mamayang 6:28 ng hapon.
Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Okay, maraming salamat sa iyo, Katropang Grace Castañeda. At yan po ay nagatid sa atin sa oras ng alas 8:30 po ng gabi, Philippine Standard Time. Narinig nyo naman, talagang may mga pag-ulan. Kasi nga po, tag-ulan na. No? Kaya nga po, ang gano'ng pasokan ng mga bata, ibang buwan eh. Excuse me po, nasa mid time, may nakaalala. May nakaalala ng birthday ko. Si Ate Ruth talaga, oh. Ang ingay talaga ni Ate Ruth. Naalaman tuloy ng karamihan ko talaga. Bale, okay na rin. Inaalala ko kasi Ate Ruth, dadag sa regalo. Na inaalala ko, baka mamaya hindi ako magkandatuto ng pagbubukas. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Naku, narinig nyo naman. Kaya yung ating mga katropa, yung mga dabarkats natin dyan, may kayo kung papasok, yung mga nagtatrabaho, magdala ho kayo ng payong, no? Mga jacket, no? Mga pasanggan sa ulan para kung sakaling biglang bumuhos, hindi po tayo magmumukhang basang sisiw, di ba? Kahit paano, may panangga kayo sa ulan Yan ang sinasabi natin. Kasi baka mamaya biglang umula, wala kayong dalang payong, tatakbo kayo, mamaya magdulas pa kayo, di ba? Mahirap po yun. Okay mga kaibigan, at yung ating mga ka-gunners, no, yung ating presidente ng One Gun Pilipinas, si Kuya Aser Maghinang, si Kuya AJ, at ganyan din si Admin Corixman, na talaga namang isang premyadong miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology. Palakpakan nga natin yan, Mr. J. Marami yung natatanggap ka award. Iba yan talaga kapag mahusay at magaling. No? Ibig sabihin, nagtatrabaho lang ng tama. Yun ang ibig sabihin. Okay mga kaibigan, ngayong gabi, ang itutungin natin sa inyo, dun muna ho tayo sa gunner stock. No? Kasi po, alam nyo, ang One Gun Pilipinas, hindi naman exactly binabatikos, kundi meron na siyempre mga nililinaw din. Kaya po, yung ating admin ay nagla-live po siya para malaman ng ating mga gun owners, ano ba talaga, ano ba dapat, ano hindi dapat. No? Meron kasi yung iba, kahit miyembro ng isang gun club, alam na bawal, ginagawa pa rin. Ito yung pag-uusapan nun natin, tinalakay po ni Admin Corixman, yung pong mga legalidad, no? Kaya nga po gunner stock pa rin, no? Siyempre, gun club, so kailangan pag-uusapan puro sa ganon. At saka bukod dyan, hindi lang ko basta gun club ang OGP, no? Isa pa rin nung isang public service group din, dahil katulad ng nakaraan, nagkaroon po ng balik eskwela, namigay po ang OGP ng mga ventilador sa iba't ibang paaralan, no? At siyempre, kaakibat din dyan ang BJMP Male Dormitory ng Quezon City. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Ayun, sabi ni aking pamangkin, ng aking anak-anaka, si Chester Balliega, pakain na raw ako. Naku, magdilang anghel ka, no, Chester, nak. Kapag ka tayo may datong, may padidilibiran kita dyan ng McDo o kaya Jollibee. At magandang gabi rin sa aking pinsan, si Kuya Henry Tuason. Nakasama rin natin sa grupo ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. At si Silence Maker, no, si Jojo, ayun, si Kuya Jojo, ayun, nanonood din sa atin. May magandang gabi sa iyo, Kuya Jojo. Kumusta yung negosyo mo? Nakikita ko, dami mo mga ginagawa na. Oo, kaso madaya ka di ba talagang ganun, business muna bago lahat. Oo, wag ka muna At ka pala, ulitin natin, yung pong mga gun owner na gusto pong magmiyembro sa isang gun club o magmiyembro pa lang, libre ho ang membership fee, membership dito po sa One Gun Pilipinas. Hanapin nyo lang po yung page ng One Gun Pilipinas at alam ko meron po nung form na pipilapan nyo at siyempre sasalain pa ho yun. Hindi naman kung nag-fill up kayo, tatanggapin na kayo, hindi ho. No? Sasalain ho yun. Libre naman ng membership, no? Kaya magpa-member na ho kayo. Ayun, nga pala, yung mga magpapagawa rin ng mga signage. Ano yung signage? Yung mga signage.
meron po tayong mga katropa, katulad ho nito si signage maker, si Kuya Jojo, gumagawa ho ito ng signage. Kung makikita nyo, quality ho ang mga ginagawa niya dahil nakikita ko eh. Kaya kung magpapagawa kayo, kung ano, gusto nyo dito sa Millennial, ile-refer ko kayo sa kanya, o kaya, pagka kayo rumekta kay Kuya Jojo sa signage maker, sabihin nyo lang na kaya nyo nalaman ng kanyang negosyo, pwesto, dahil po sa Millennial Online TV, bibigyan mo kayo ng discount ni Kuya Jojo, yan, ni signage maker. Pa, ikaw, nasa sa iyo yung Kuya Jojo, ikaw, pasyal ka muna rito sa studio. Pumasyal ka muna para magkakwentuhan naman tayo. Ikaw talaga, kaya Jojo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin sa Hudyat, abay alas 5:35 na po ng gabi, Philippine Standard Time, at lalong lumalalim ang gabi. Abay panoorin na natin itong ginawang pagtalakay ni Admin Congressman tungkol po sa mga gunner stock, yung mga legalidad, no? Pagkuha ng LTAP. Ito pong LTAP, kasi bago ka magbarel, kailangan may LTAP ka muna, no? Tsaka ka na bumili ng firearms mo kung gugustuhin mo. Pero kailangan magkaroon ka muna ng LTAP. Pura lang yung LTAP, at least nakalegal ho tayo, kasi pag wala kayong LTAP, delikado po, no? Kaya pakinggan po natin itong gagawing pagtalakay ni Admin Congressman. Narito po. Magandang gabi po, One Gun Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat, no? Sana okay ang audio ng mga kapatid, no? At sana po okay yung audio natin, no? Good evening po sa ating lahat, no? Yan. So napaaga tayo, 8:05, no, yung ating live, mga kapatid. Kumusta po kayo, no? Kumusta po ang mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas, no? Magandang gabi po sa ating lahat, no? Sana paki-comment po kung okay yung audio natin, mga kapatid, no? At para mai-correct natin yung ating audio. Paki-comment lang po kung maayos yung ating audio, mga kapatid, no? Sir Julius Miguel Saludes, paki-check po yung pa-comment po kung okay yung audio natin, kung maliwanag, no? Oo. Yun, maraming salamat, mga kapatid, no? So, batiin natin yung ating mga partners dito sa One Gun Pilipinas. Yan, may bago tayong ngayon, kasama ang Jocas Tactical Military Supply, yan. Ni Ma'am Josephine Cadawas, no? Ang Jocas Tactical Military Supply, no? So, ayun, ang kagandahan nito, mga kapatid, meron na tayong mabibilhan ng murang entry-level holster, no? Opo, at nag-usap po kami, sabi ko basta ipopromote namin yung holster, basta po mabigyan ng discount yung mga member. Ayan po, kaya nandito ngayon yung kanilang logo sa ating live ngayong gabi. So, mga kapatid, maraming salamat sa pagsubaybay, no? Ayan, meron na tayong 9 na viewers, no? Paki-share po sa ating mga GC ito para po tayo ay makaantabay ang mga kasama natin, no? Sa ating mga GC. So, paki-share na lang po, mga kapatid, no? Magandang pag-uusapan natin, ano? Maganda po yung ating pag-uusapan ngayong gabi, mga kapatid, no? Anyway, ayan po, kasama natin ang Libet Pibles Guns and Ammo. Ayan, magbubukas na po, I think next month, magbubukas yung kanyang firing range si Mama Libet Pible dyan sa Santa Rosa, Laguna, no? So, we are invited, no? At kasama tayo sa kanyang opening, no? Sana matapat po na kami ay, na ako po ay walang pasok, no? At pupunta kami ng admin ni AJ dyan at we promise na magtuturo tayo ng libre dyan sa kanyang firing range ni Ma'am Libet Pible, no? And ayun, kasama rin natin ang Jetro Internationals, no? Ang Reloaders Gun and Ammo Trading. Ayan, suot natin ngayon yung jacket ni Reloaders Gun, no? Salamat Kuya Ronelio Taruk sa iyong jacket. Ang ganda-ganda ng quality nitong jacket na ito, no? O, pag
Kanina, nung nakuha ko, tuwan-tuwa ako. Ang ganda po ng quality. Ginamit ko kaagad sa pagmumotor kanina, mga kapatid, no? Yung, ganda yung ano, parang, di ko alam kung waterproof yata ito o ano, no? Pero maganda po yung ano, yung jacket, no? Pwedeng pamporma, no? Passion, no? At ayan, maraming salamat din sa sponsor na Amo sa bala na binigay ng Reloaders Gun and Ammo Trading, no? Actually, kinausap ako ng Kuya Ronnie at tutulungan niya tayo dun sa mga, kasi minsan po madalas mga kapatid, talaga nag-aabono na tayo sa bala. Ang sabi ng Kuya Ronnie, tutulungan po niya ako dun sa mga bala na ginagamit natin sa traed, no? At ayun, again, maraming salamat po Kuya Ronelio Taruk ng Reloaders Gun and Ammo Trading. Yan. So, at least makakabawas po sa mga gastusin ni Corexman. Yan, yung ating pong pagbibigay ng bala ang Kuya Ronnie. Kapag, kasi po, pag nagtatry tayo, minsan kinakapos po ng bala yung mga member natin, lalo po yung mga wala pang baril kasi hindi naman nila alam yung gastusin. Pagdating doon, bibili ng bala, minsan kakapusin talaga. Siyempre, nagbayad pa ng entrance yan. Ang ginagawa ko po dyan, kaya po, ayan, may extra akong bala. Pinapagamit ko sa member natin ng libre yan. And daw, ayan na, tutulong na po ang Kuya Ronelio Taruk, no? Para sa traed. Alam niyo po, maraming nagtatanong, ba't daw hindi ako sumasali sa competition, no? Ba't daw hindi ako maglaro? Alam nyo mga kapatid, isa sa dahilan po yan na yung mga pinare-reload ko kasing bala, mga kapatid, instead na ilaro ko, nire-reserva ko yan pag nagtatraed. Kasi pag may nauubusan na po ng bala na estudyante natin, pinapagamit ko po yung bala ko ng libre. Mga kapatid, ganito po kasi, no? Dito po sa traed, ayaw naming bibitawan ang member na yung pumunta yan ng range para mag-aral, na bibitawan niya na hindi po yan tumatama ng maayos. Gusto po namin yung foundation, yung fundamentals talaga ng pagputok, ay meron may iano namin sa sa member, talagang matuto sila, no? So that is why, ayan, kaya ayoko pong maglaro kasi nanghihinayang na po kung ilaro na lang, no? Paglalaro ako for self gratification na lang po, no? Yung matuwa ako na magaling ako or ganito, nakapaglaro ako. Pero on the other hand po, yung mga bala na yan na pwede ko namang gamitin sa trade ay paggamit sa mga member natin, mas maganda po yun para sa palagay ko dahil hindi po trophy ang papanalunan natin doon na physical na trophy, human trophy po yun mga kapatid, kasi yung tao natuto sa atin sa traed. Yun po yung, gano'n na po ako mag-isip ngayon mga kapatid, no? Kasi nga po, nag-a-advokasya tayo, gusto nating magturo, mag-impart ng knowledge, kaya po ganoon, no? Kaya nanghihinayang po ako maglaro kahit po yung mga pan-shoot lang na 130 rounds. Minsan po napapaisip ako na, alam niyo po, ang 100 rounds ngayon ay 1,500 na, no? Alam niyo po, yung 100 rounds na yan, pag nagamit natin yan sa mga kasama natin na nag-aaral, mas maganda pa po siguro, no? Mas naging kapakipakinabang pa, mga kapatid, no? So, gano'n na po kasi yung thinking ko, no? Opo, anyway, siguro, kung luluwag ang bulsa natin, no? Siguro makakapaglaro ako, siguro po, pag kinaya-kaya na ng budget. Pero for now po, ang priority kasi talaga natin, yung matuto ang mga member, mga kapatid. Matuto ang mga member. Yan. Good evening, Sir Andong Estil. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Thank you for watching po. Yan. So, ganun po, no? Kaya marami nagtatanong, Sir Corex, dapat naglalaro ka, ganun, dapat ganun, para mapatunayan mo talagang magaling kang bumaril. Ganun po yung, yung mga thinking ng mga iba nating member. Alam niyo po, sila na po yung magaling, mga kapatid. Ang importante sa atin ngayon sa OGP ay yung mga member natin talaga maturuan, magabayan ng tama. Sa tingin ko po, mas magaling tayo kapag tayo po ay nakapag-impart ng knowledge, tayo po ay nakapag-turo, nakapaggabay ng kasama. Yun po yung aking pinaniniwalaan sa ngayon. Kasi yun naman po yung nakikita natin dito sa OGP, mga kapatid. Yun po yung, yun po yung, yung impact po ng ginagawa natin. That's the most important thing, no? Hindi po yung ating selfless, yung ating pakinabang lang sa sarili, no? 45 years old na po ako, noon yung 17, doon ko na-realize na as we grow old pala, mga kapatid, kailangan po pala talaga na meron tayong ginagawang legacy, no? Alam niyo po,
mahirap ipaliwanag, no? Yung mga bata-bata pang edad sa atin, hindi pa ganito ang thinking nyo siguro, no? Hindi pa siguro, no? I came to the point na yung mga sinasabi ni Father sa akin 20 years ago, ngayon po nare-realize ko na tama po si Father, no? We're not just talking of our own benefit, mga kapatid, no? Dapat isipin din natin yung mga tao sa paligid, no? At ano ba yung pwede nating makontribute sa buhay nila? Lalo po rito sa One Gun Pilipinas kasi nga po may mission tayo, mga kapatid. May mission tayo sa bawat isa, no? Yan, magandang gabi po, Sir Kanayong Onate Otante. Good evening po. John Gomez Quijano, good evening po. From Team Norte, OGP. Magandang gabi po sa Team Norte. Yan. Sir Mike Yena, magandang gabi po. Yeah. Sige sir, pag dadalaw po ako dyan sa resort nyo sa San Juan, Batangas. Kami nila, ng pamilya ko siguro. Mag-overnight, magkwentuhan tayo dyan. Sana, I will not make any promises, pero hopefully, kayanin ko next month, pupunta kami mag-ina dyan. Sama ko yung aking mag-ina sa resort nyo, sir. Oo. Sir Mike Yena, no? Sa Aquatico ito, sa San Juan, Batangas, mga kapatid, yung kanyang resort, no? Ayun. Good evening po, Sir Ethelwood Guntinas. Magandang gabi. Yan, no? Loud and clear, sabi pala niya, no? Good evening po, kapatid na Clemente Barroso. Ayan, sana makabalik ka na sa Bucor Firing Range, no? At para yung access natin doon ay tuloy-tuloy, no? Anyway, kaibigan naman natin si yung hepe ng SWAT ng Bucor, si Sir Batad, no? Kaibigan naman natin yan, no? Kilala po tayo niyan, no? Nakasama ko yan when I was assigned in Bucor. But of course, iba pa rin po na alam mo, andyan ang Sir Clemente Barroso kasi yan ang katandem ko talaga sa pagtuturo, ang Sir Clemente Barroso, no? Yan, dalawa sila, instructor ko sa revolver, si Sir Clemente Barroso at ang nasirang SPO3 Fernando Fermin. Mga talagang mga pag-revolver, magagaling ito mga ito, no? At gusto ko rin makita ninyo kung paano pumutok na revolver si Sir Clemente Barroso. Talagang very impressive po, napakagaling, no? Napakagaling. Pero pares kami niya, naging estudyante ng Glock. Oo. Magkasabay kami ni Sir Clemente Barroso nung mag-aral kami sa Glock way back 2019, no? Naalala ko tol, no? Dati tinatawanan natin yung Glock, yung pala, mag-Glock din tayong dalawa, no? Anyway, kasi po dati tawag namin dyan ay combat tupperware, mga kapatid, no? Alam nyo, nung panahon namin po, balikan natin yung early 2000 pa. Wala naman pong halos gumagamit niyang Glock, no, mga kapatid, no. Ang gamit namin noon puro 1911, no. Ito si Sir Barroso naman, revolver talaga ito kilala. Si Sir Clemente Barroso, talagang king of revolver ng BJMP yan, no. I don't know kung may haharap ang BJMP diyan sa revolver, no. Pinakamagaling na yan. Anyway, ayun na nga po at maraming salamat po, no? Dumadami yung nanonood ngayong gabi, no? At ano bang pag-uusapan natin, ano? Nakalimutan ko pa palang batiin yung ating ibang kasama rito, si Pistolero Gear. Ayan, ang Sir Stylo ay maglalabas daw ng ito, kanina humingi ng permiso sa atin, ano? Before kasi, mga kapatid, hindi ako magkamali 2023, merong isa tayong member na gumawa ng gumawa ng jersey ko, no? So to admit, aminin na natin, no, itong member natin na to na wala na rin po sa OGP, mga kapatid, no. Sabi ko nga sa inyo, talagang may mga nasisipa sa atin, no, sa membership, no. Itong tao na ito nagsuggest to ng ng jersey, no, na ibebenta daw. Yan. Ako naman po, sinakyan ko yung ride nitong tao na to na dating member, no? Sinakyan ko yung ride. Sige, sabi ko, mag-design ka, no? Oo. Ako sa'yo, nagsasabi, order daw. Pero nagbibiro lang po ako noon, no? Kaya, alam niyo po, it's not about personal promotion ng Corixman Tactics itong OGP. Kasi nga po, maski naman yung sticker noon, may hingi kami ng sticker ni Corixman Tactics. Hindi po ako gumagawa niyan.
Actually, gumawa ako ng sticker parang 2 months ago. Ito na nga si AJ kasi nga may nangihingi na ng sticker. Kasi nung nakala nila, nagbebenta daw ako ng sticker. Sabi ko, wala po akong sticker, no? Ang may sticker lang talaga sa OGP, si Admin AJ at ako, no? Pero, si Admin AJ at ang OGP. Pero walang sticker si Corexman Tactics. Kaya lang, sabi na rin ni AJ sa akin, Tol, magpagawa ka na rin. Sabi niya, ganun-ganun. Ayun, pinamimigay ko na po yung sticker ni Corexman Tactics. And kanina, nag-usap kami ni Stylo, sabi niya, Sir Corex, sabi niya, pwede bang gamitin ko yung logo mo? Sabi ko, sige, ikaw. Sabi ko, pero gusto mo, kako, okay naman gamitin mo kasi ano naman yan, kako, wala naman akong produktong binibenta na gamit yung Corexman Tactics logo po na yan, no? At nagandahan po si Stylo ron sa design. Yang gumawa po ng design niya si RJ Guhilde po, no? Na member natin from the south, no, yung RJ Guhilde. Siya po ang nag-design niya, no, yung aking logo. Parang picture ko yan nung nag-test ako ng PIX, nung Recovery PIX, hawak ko po yun na nakatagilid ako. Ayan, nakapag-create po ng artwork si RJ Guhilde, no. And this guy from Cavite, alam ko jersey ang negosyo nito pero wala na siya sa OGP ngayon. Nag-design siya ng jersey, tapos ayun, sabi niya, Sir Corex, benta natin ganun-ganun. Pero sinakyan ko lang po siya noon kasi sabi ko ayoko nang isipin ng tao na maging negosyo, no? Anyway, sabi ko, wag mong gawin ka ako kasi hindi biro-biroan lang. Pero eto na nga kasi nga sabi ni Stylo, Sir Corex, baka naman pwede kasi mayroon akong video nung nakaraan. Nagamit ko yung bag, no? Yung bag niya binunot timber pinutok. Sabi ko, sige, ganito, kung ibebenta mo yan, bigyan mo ng mas magandang discount sa bag yung member pag bumili. So yun naman ang agreement, no? Pag bumili ng ng jersey, pag bumili ng bag, siyempre medyo ibaba pa ng kaunti sana yung presyo ng bag. Actually yung bag niya maganda, no? Very fashionable yung bag ni Stylo. Maski ako nagustuhan ko, maski yung unang bag na binigay niya sa akin, yung kulay brown, maganda rin, no? Ginagamit ko rin talaga yun, no? Anyway, yun, abangan nyo. Maglalabas si Sir Stylo ng Corexman, tribute daw niya kay Corexman Tactics yung jersey. Anyway, abangan na lang po ninyo, no? At kung ilalabas talaga niya, no? And going forward, mga kapatid, ayan, pagpasalamat tayo kay Lanay na Sugbo Restaurant ni Chef Joel Tondo kasi sa Monday po, yung natitira nating electric pan, no? Instead of giving it to Kamanaba, no? Dahil masyadong busy yata si Ranbahe, no? Napagkasunduan namin ni Admin AJ at ni Chef Joel Tondo na ibigay na lang po sa Nasugbu Element doon sa eskwelahan ng public school na napili ni Joel Tondo. Doon sa Nasugbu Batangas po yung electric pan na 15. Pero pa tayong 15 natitira, mga kapatid, no? So, ganun siguro ang mangyayari. Ipamimigay na lang natin doon yung electric pan sa Nasugbu Batangas. So at least may project na, may community service ng OJP Batangas, mga kapatid, no? And sana may oras pa kami makapag-trade after lunch, no? Kasi umaga yung donation ng electric pan. Most probably umaga po yan. Sana makapag-trade pa yung Batangas. So kung yung matuloy yan, yung mga taga Batangas, makapag-trade tayo, mga kapatid, no? Makapag-training tayo. So I will maximize that day. Kasi mga kapatid, ang totoong kwento nito, pinailan ko po ng leave yung Lunes because of that activity. Nag-file po ako ng leave ng Monday para maisakatuparan natin itong Batangas electric pan donation po sa Nasugbo. So, ang hirap pong batakin ng oras, no? Actually, hindi natin paano i-manage na yung oras. Ang dami ng activity ng OGP. And tomorrow, I will be in Tagaytay kasi nga po yung aking award natin. Yung ating award ay tatanggapin natin doon sa Tagaytay po bukas ng hapon. So, most probably po, hindi talaga ako makakarating sa Taksyo talaga. Opo, kasi wala naman po akong driver. Ako rin magdadrive ng kotse papunta ng Tagaytay. Mapapagod po tayo, mga kapatid. Akong galing pa ako ng Taksyo. At saka sigurado po, pag sumama ako ng Taksyo bukas, hindi ako makakaalis sa dami na naman ng kasama natin. Mahabang kwentuhan na naman yon, mga kapatid. I will attend the next itong kinahapunan, itong ating awarding sa Tagaytay, mga kapatid. I will try my best na mag-live po do sa awarding para mapanood ninyo, mga kapatid. I will try my best, no?
And yun, kasama ko po ang aking may bahay bukas sa Tagaytay sa pagtanggap ng award, no? I think Doc Miso will be there also, no? Punta ang Doc Miso doon. So again, mga kapatid, ito po ay pasasalamat ni Corixman sa inyong lahat. At ang tagumpay ng OGP po. Ang tagumpay po ng OGP ay hindi ano po ito. Hindi po ito kay AJ at kay Admin Corix lang, no? Hindi kay Pres AJ at Admin Corix. Ito para sa ating lahat, mga kapatid. This is the product of our, no, ito po yung ano ba? Ito yung resulta ng hard work natin for 2.5 years, no? 2.5. Actually, hindi na 2.5, no? Kung titignan. Yeah, more or less 3 years na tayo sa ginagawa natin sa OGP, no? Yeah. If I'm not mistaken, nagsimula po kami sa OGP ni AJ ay October or no? August 2022 po, no? Almost 3 years na nga. So, kung isusuma total, mga kapatid. May social impact na po yung ating ginagawa, no? Congratulations po, mga kapatid, sa ating lahat. Ito po ay para sa atin, itong mga tagumpay na ito. At yun na nga po, kung kailan nga, sabi ng mga member, sir, kung kailan mo tinunaw yung unang page na napakarami, kung kailan naging 900 plus lang tayo, parang mas lalo tayong lumakas. Yun po yung yun po talaga yung idea, mga kapatid. At yun na nga po, itutuloy natin ngayon. Kaya tayo nag-live. Dahil po, meron tayong mga tinanggal na tao na naman. No? Na naman, mga kapatid. Na naman. Itong nakaraang linggo na ito, mga kapatid, I don't know, ha? Sabihan po ninyo ako kung meron din kayo, may mga nag-alok din sa inyo niyan, no? May nag-alok din sa inyo. Sinabi na namin nung una pa lang sa OGP. 2022 pa yan, mga kapatid. 2022 pa. Ayaw po namin dito yung mga naglalakad ng non-appearance na LTAP. 2022 pa po yan, mga kapatid. Ito, alam nito ng mga yan, nila Kuya Oscar de los Reyes. Ewan ko kung nanonood ang Kuya Oscar ngayong gabi, no? Alam nila yan na sinasabi ko noon, yung mga non-appearance na LTAP na yan, masisilip yan ng FEO, mga kapatid. No? Maraming tumawa noon, tinatawanan ako. Okay, maniwala dyan kay Corixman na yan. No, ganun. Then, here comes 2023, nagkaroon po, nung panahon po ng Chief FEO ni si General Kenneth Lucas, nasilip po lahat ng non-appearance. And 300, ay nakalimutan ko yung exact figure, 377 yatang tao ang na-verify nila na non-appearance. Na-revoke po yun. May member pa tayong na-revoke, mga kapatid, no? I think, okay, i-share ko na rin sa mga bagong member na ito, no? 1.5 million something yata yung yung amount ng mga baril na binili ng member natin. Sabi ko sa kanya, i-surrender na lang muna sa presinto kasi revoke na po yung PTC po, ay yung LTAP niya. Biruin niyo po yun, no? Paano nakapag-LTAP yun, nasa abroad yun. Hindi na rin nga nag-PPM sa akin yung kapatid natin, no? I don't know kung ano na nangyari. Opo. Ang gagandang baril po, binili nung tao. Revoke po yun. 2023 po, nangyari yung revocation po ng mga non-appearance na LTAP. I think 377 kung yung exact figures, parang ganun po. No? Ayan, alam ng Kuya Oscar de los Reyes yan, no? Ang dami pong ganyan na na-revoke. Tinatawanan po tayo noon na sabi natin, maglakad po kayo ng sarili. Yung iba naman po, ginaguide namin papaano sa pagsagot sa neuro. Sabi ko, kaysa po magpalakad kayo, turuan na lang namin kayo paano mag-answer, papaano ba ang paano nyo i-approach yung mga tanong sa neuro examination. Pero never na inalaw namin yan, mga kapatid. Ang dami na namin sinipa niya noong 2023 na ganyan, no? Mga kalokohan po na appear. Kasi po, mga kapatid,
Take a look at this, no? Mag-e-eltap po kayo, hindi kayo mag-nyurot drug test, no? Ano po yun? Requirements po ng batas yun, mga kapatid. I-skip nyo yun. So, paano yan, mga kapatid? Dinayaan nyo yung ano, no? At the same time, mga kapatid, advice ko sa inyo, no? Biro mo ito po, 50,000, no? Yung isa, 60,000. Yung isa, 50,000, ba? Yung tumawag sa akin, muntik ng matukso. Yung ibang member, na-detect din nila yung tao na ito, ganito, no? So, 5 sila tinanggal ko sa OGP, mga kapatid. Ayan, kaya madadagdag na naman na basher natin yan kasi natanggal sa OGP, no? For Christ's sake, mga kapatid, huwag nyo pahamak yung mga member namin sa OGP, no? Hindi po yan nag-OGP para makuha nila yung ikakapahamak nila sa loob ng grupo. Puprotektahan namin sila. Ito lang yung way ng pagprotekta. Alisin kayo rito. Alisin kayo rito. Kasi pag na-revoke po yan, yung baril nila, isosoli nila yan sa gobyerno, sa FEO. Di ba doble-doble, nagpalakad. Pag na-revoke, soli. Kawawa naman po ang tao, no? Uy, nagtitake advantage tayo sa kahinaan ng mga tao na gustong-gusto nilang makabili ng baril, no? Huwag natin samantalahin yung mga kababayan natin, mga kapatid, porket alam nating may pera, no? Mga predator po eh, no? Awa naman tong mga Huwag po dito sa OGP, sa iba na lang, no? Huwag na po yung mga member namin, no? Maawa naman kayo, mga kapatid, no? Huwag na po, huwag naman, no? Pag ganyan talaga, mawawala kayo sa OGP. Hindi po ganoon, ano? 50,000, 60,000, ganoon yun. Alam niyo po, okay yung assistance. Kasi yung assistance, magda-drug test, mag-aano pa rin yan, neuro eh. Okay lang po yan. Kasi, pumuroseso pa rin po ng tama yan, no? Opo. Yung iba kasi, ito, kami nung nagsisimula ang OGP, mga kapatid, nung kami, ito, AJ ako, tinuturoan namin yung member pati maggumawa ng LTAP ng account. Kasi nga, may mga taong hindi techie. Or kaya wala talaga silang ka-interest paano gumawa ng account. Kaya yung assistant po, okay yan. Kasi, ginawan lang naman ninyo ng account, in-assist nyo lang. Okay yan. Kasi mag-neurot drug test pa rin naman po ang tao. Pero yung non-appearance po, no yan, mga kapatid, no? Huwag po yung mga member namin, ang biktimahin ninyo. Papasok kayo dito sa OGP, babarkada kayo kunyari, makikipagkaibigan kayo sa mga member. Yun pala, yun ang purpose ninyo. Gawing prey yung mga member namin pag alam nyong maraming pera. Diba? Buti po nagre-report ang mga member. Nagre-report po ang mga member. Nanginginain po kayo sa amin eh. Ang dami namin nasipa niyan. 2023 po. Kaya nga po yung iba dyan, naging basher na nung tinanggal dito. Madlulupit na basher talaga. No? Nagtatago pa sa mga ano yan. Dami account, no? Gagawa ng dami account, babanatan kami. Pero siya rin pala yun. Malalaman-laman namin. Pag nasipa sa OGP, nagagalit. Sisiraan kami, gagawa kwento. Sir, actually, hindi po red tape ang topic natin, sir. Ang topic natin dito, yung scammer, Sir Javier, no? Sir Javier Peña, no? Alam niyo po kasi kung i-discuss pa natin yung batas na yan, napakahaba niyan, ipapaliwanag natin sa tao. Ang importante dito po, ipaalam natin, Sir Javier Peña, na huwag nating entertainin yung mga non-appearance na yan, yung mga fixing na yan, mga kapatid, no? Since time immemorial, dyan na tayo nabuhay ng mga Pilipino. Gusto natin padaliin lahat. Sasabihin natin, what is money, di ba? Diba? Money talks, no? Then later on, lalabas yung problema. Tayo rin ang nagsasuffer, Sir Javier Peña, sir, no? Opo.
May proseso tayo, mga kapatid. May proseso tayo. Ako mismo minsan may magtatanong pa sa akin kung naglalakad ako ng non-appearance eh. Alam niyo, minsan gusto ko kong barahin. Kaya lang sinasabi ko nga, hindi tayo pwede sinasabi ko, hindi po namin kinukonsinti yan dito. Even AJ, may nagtatanong kay AJ kung naglalakad kami ng non-appearance. Hindi po pwede yung ganun sa OGP, mga kapatid. Lumagay tayo sa tama. Sabi nga natin, umano tayo sa proseso ng batas. No? Kaya nga sabi namin dito, yung violation ng RA 10591, pagdating ng araw, that will be tantamount to ano yun? Permanent disqualification, perpetual disqualification of of membership, mga kapatid. Even me and AG, kapag nagkamali kami sa RA 10591, sibak kami rito. Sinasabi ko na rin yan noon. Yun ang Biblia natin ang RA 10591. Ang One Gun Pilipinas, we have to respect and abide with the existing rules and regulation. Kung ano yung batas na nandyan, dyan kami susunod. Yan po ang One Gun Pilipinas. Tapos dalabag tayo, tapos pagkakaperahan natin yung mga member because of our own di ba? For self-enrichment. Huwag naman ganyan, mga kapatid, no? May nagbenta ng wall clock, may nagbenta ng mag na 200 pesos sa Lazada. Kaya sabi ko, baka mamaya susunod, may underwear na One Gun Pilipinas, no? Opo. Eto ngayon, yung mga member, biro nyo po yan, no? 50,000, 60,000, no? May screenshot pa. Sinesend sa akin talagang for Christ's sake naman po, mga kapatid. Pag ganyan po kayo, huwag umalis kayo rito sa OGP, mga kapatid, kasi hindi kayo pwede talaga rito, ba? At nagre-report po ang mga member sa mga... Actually, yung mga member natin, akala nyo ganun-ganun lang yan, nagre-report sa amin yan, no? O dahil nagtitiwala sa amin yan. Nagre-report po yan, nag-i-screenshot yan. Sa mga ibang GC nga po member sila, ini-screenshot, pinadadala sa amin ni AJ ang mga conversation Yan pa kaya naalukin nyo sila ng ganyan, di ba? May isa pa, sabi, ganito, pare, pag nakakuha ka, nakakuha ka ng magpapala ka ng LTAP, meron kang 10%. Kita nyo na yan. Ginawa pang ahente yung member natin, ba? I don't know kasi ako ngayon ko lang to sinasabi na, ewan ko kay AJ kung may mga ganung reports. Kasi sometimes ayoko na rin anuhin si AJ kasi busy ang AJ, ang admin, ayokong anuhin si admin AJ pagdating dyan, no? Ginawa pang ahente ng appearance LTAP yung member, no? Pare, meron ka dyan pag gano'n. Umalis na po kayo sa OGP pag ganyan. Hindi po yan pwede rito. Opo. Darating ang time, makikipag-partner na kami sa FEO para maano na kayo, ma-detect na kayo, no? Para wag na pong ganyan, wag na po itong OGP ang pasukin ninyo, mga kapatid. Sa ibang grupo na lang kayo magkalat, no? Sa ibang gun group o sa ibang grupo nyo na gawin yan. Wag sa OGP members kasi concern namin, tao namin. Mga kapatid namin sa grupo ang concern namin. Pero mo 50,000, 60,000, magkano lang LTAP pag ikaw naglakad, di ba? Ikaw ang nagproseso. Makakabili na ng magandang baril ang tao, di ba? Scammer nun, dami namin sinipa dito. Nagpepenta ng mga peking mga holosan na optics. Yung pala peke, no? Pagputok ng tao, gumalaw. Kahit zero niya, gumalaw. May nagbebenta mga best ni rebrand, no? Lazada, ba? Kaya nga po dito yung kay Rableto na bulletproof. Bago natin inalok sa kasama natin, binaril namin. Ginawa namin ni AJ ang review live para nakikita ng tao ito yung produkto ni Rableto. Binaril namin. Very honest review yun. Binaril namin ang napapanood nyo ng live. Hindi recorded, no? Saka lang sinabi ko kay Sir Rab na sige, sabi ko, we allow you to sell the products. Kasi na-test naman namin, napanood nyo rin, no?
kapatid, no, hard-earned money. Hard-earned money, yung mga pera po na meron tayo, mga kapatid, ingatan natin, no? At dyan sa mga yan, yung mga nagsasamantala sa inyo, kukunin lang nila ng ganun yung pera ninyo, ng ganun-ganun lang, no? Opo, tapos bandang uli, magkakaproblema kayo. Mag-ingat po. Kung nyuro ang problema ninyo, nagtuturo naman kami kung paano yung pag-approach ng sagot. Marami naman tumatawag niya, sir, paano pa yung drawing, ganito, etc., etc. Lumagay po tayo sa lugar, mga kapatid. Yung mga nandito pa sa FB group na na ganyan po ang gawain sa group natin, umalis na po kayo, no? Parang awa na po ninyo, huwag yung biktimahin. Okay lang matira kami dito, 100 lang kami. Kesa naman po ganyan ng ginagawa ninyo, no? Nanginginain po kayo sa mga member namin. Buti sana po kung hindi magkakaproblema yan bandang huli, no? Tama po, Sir J. Apitan. Tama po. Ayan, madadagdagan na naman ang mga basher natin dahil may tinanggal tayo, no? Ganyan yan nangyayari pag tinatanggal mo magiging basher, no? Opo. Pag hindi na nadidiscover yung ginagawa nila sa grupo, babanat na, no? Babanat na ulit. Magagawa na naman ng troll account, titira na naman yun. Magtatago na naman sa mga troll account. Babanat. Ito po yung paraan ng pagprotekta namin ng mga matitino namin kasama sa OGP. Alisin po yung mga ganyan, no? Kasi ngayon marami pong bagong pasok dito na wala pang LTAP, diba? Opo. May mga kasama kami nung pumutok na karang, wala pang LTAP yun. Tinuturuan na namin para pag lakad ng LTAP, o kahit pa paano nakaputok na sila, o tuloy-tuloy na ulit yung training nila until such time. Yun po, mga kapatid, no? Alis na lang po rito sa OGP pag ganyan, no? Hindi po namin kailangan ng ganyan dito. Hinahanap buhayan nyo ang mga member, ipapahamak nyo pa, no? Mali ho mali, mga kapatid, mali. Mali po, mga kapatid. Sabi namin, okay lang naman ang no? Yung appearance, ay yung assistance. Kasi nag-neurot drug test pa rin yan, no? Pero yung non-appearance po, walang neurot drug test yan, dire-diretso yan, mga kapatid, no? At dahil hindi nag-neuro yan, at hindi nahirapan yan, hindi natin alam ang psychological effect ng niya, sa kanya. Dahil hindi siya nahirapan kumuha ng no? Hindi siya nagproseso, dinaya ang proseso, di ba? Ako kanina, mga kapatid, Leia na ako, Nung nakaraan po, hindi ko nadala ang 45 ko sa Bulacan kasi expire na po, no? Ang PTC4, no? Hindi ko dinala, hindi po ako nangangahas, no? Kahit naka-uniforme pa po ako, hindi ko ginagawa yan, no? Pumunta po ako kanina ng ng secretariat. Walang transaction, no? Nakita nyo, Corixman na po, ako na po yung mismo. Pero I'm doing my very best na to follow what is ng batas, no? Dahil siyempre gagamitin ko na naman yung 45 sa triad. Kasi alam niyo po, yung 45 ko na shooters, yan po yung ginagamit ko sa pagtuturo sa mga member natin. Madalas. Opo, nagagamit yan. Kaya nga pulang-pula na yan, nangupas na yung kulay, sa dami ng binuga niyan sa mga member natin. Walang transaction pagdating ko, sabi nung taga-PTC4 Secretariat, Sir, Monday na po kayo bumalik. Pero ang ginawa ko, kinumplay ko po lahat. Drug test, kumuha ako ng bagong National Police Clearance. Pero wala akong napala ngayong araw na to. Hindi ako nakakuha ng PTC4. O, kita nyo po okay lang. That's the game, mga kapatid. Galing po ko kanina sa Secretariat. Walang transaction, pero tignan nyo, ay exert effort para makumuha ng PTC4. Now, ito na ngayon, may kwento, yung dati nating member na
Sinabi to, pwede naman magdala ng baril ng ano, na basta naka-uniform ng reservist, no? Nakita niyo yun? Yun daw ang sinasabi. Wala naman daw sisita pag naka-uniform. Ako nga po, yan na eh. Sumusunod sa active duty po ako, sumusunod ako sa batas. And yet this guy will say na, oh, pwede na yan, magdala kayo, basta naka-uniform kayo, di naman kayo sisitahin. Yun ang advice nitong tao na turong sa mga reservist. Tama po ba yan, mga kapatid? Tahasang paglabag sa batas, mga kapatid. Hindi po tinrain ng ganyan ang mga OGP, mga kapatid. Hindi po ganun ang training natin dito. Ang AJ, kaya hindi niya nadadala ang Glock 19X niya, yung kanyang peanut butter, kasi walang PTC rin, no? Sabi ko, Jay, kuha mo ng PTC para matikman din ng mga member natin yung baril mo. Diba? Kasi si AJ, pinapahiram din naman niya ang baril sa member. Pero mo sasabihin mo na pwede naman magdala ng baril basta naka-uniforme, wala sisita. Paano kung nagamit niya yun? Naipit siya, nagipit na siya, nagamit niya, o di tapos. Yung nagsasabi ba niyan, kaya niyang bigyan ng abogado tong tao kapag na-disgrasya to? Sagutin niyo ako, mga kapatid, yung nag-advise sa'yo na pwedeng magdala ng baril kayo, basta naka-uniforme kayo ng reservist. Pag ikaw ba napahamak, kaya kanyang bigyan ng abogado, kaya kanyang ipagtanggol sa korte, kaya kanyang gastusan. Ewan ko lang kung kaya niyang gawin yun. Yung mga maling advice na yan, mga kapatid, yung mga maling advice na yan. Pwedeng magdala daw ng baril basta naka-uniforme kahit walang PTC. Basta may updated daw ang LTAP tsaka firearm registration. Saan mo makikita yun sa RA 10591, mga kapatid? Kaming active duty nga, hindi namin ginagawa yan. Ako mismo, mga kapatid. Saan katuruan galing yan? Ano yan? Abuso ng kapangyarihan o ano? Ang problema po dyan, pa iba nangyari na nagamit nyo yung baril. Pag nakabaril kayo, naiputok nyo yan, na titignan ng dokumento, hanapin ng LTAP, hanapin ng firearm registration, hanapin ng permit to carry kasi nasa labas kayo ng bahay. Anong magagawa ng uniforme nyo dyan? Ba? RA 10591 po yan. Hindi po kami nagtuturo ng mali rito, mga kapatid. Mga sabi ko, kahit umunti tayo ng umunti dito, basta po yung matitira, mga disiplinadong tao, okay lang. No? Huwag kong matigas ang ulo, mga kapatid, no? Pag matigas ang ulo nyo, at talagang mas maano pa kayo sa batas, mas matigas pa kayo sa batas ng Pilipinas, baka hindi kayo para sa OGP. Ito po, sinasabi lang namin kasi ayaw namin kayong mapahamak, no? Mga member namin, no? Ayaw namin kayong, yan po yung dahilan kaya nag-OGP. Guidance, paalala, ang gamot sa kalimot ay paalala, paulit-ulit, di ba, mga kapatid? Tapos ito pala, may mga pumasok na dito sa atin. Ganun na pala, maglalakad pala, kaya pala nag-member para maglakad ng appearance na LTAP, no? Sa iba na lang, mga kapatid, wag dito sa OGP. Wag po yung magkalat ng lagim dito, no? O. Dati, may benta ng bala ng gobyerno, may benta ng baril na walang papel. Meron pa noong 2023, may member tayo. Actually, bago natin naging member, naloko ng isang timber na 1911, online binibenta. Nag-down siya ng 20 mil. Sabi niya, sige, LTAP to LTAP tayo, sabi. Biglang blinak na po siya sa Facebook, pero naka-down na siya ng 20,000 sa GCash. I don't know kung ano na nangyari ron kasi nirepair po namin siya sa NBI. Ewan ko kung pinurso niya kasi sabi ko, pumunta po sa NBI. No? 20,000, Kimber. Nung pinakita sa akin yung, ito mga kapatid ha, nung sinend sa akin yung picture, nung nakita ko na kasi sa picture lang siya naakit eh. Nung tignan ko po yung 1911, parang arms score na FSPS, nilagyan po lang ng timber. Hindi po talaga timber yung baril eh. Sabi ko, ang galing po ng pagkakagawa. Pero hindi nga niya nahawakan yung baril. Sa GCash pa lang, nadali na siya.
Ngayon po, yung mga member, nagtatanong na po yan sa amin, nag-verify yan, nagle-legit check yan. Kahit po yung mga gun store na ano, sir, okay ba kayo ganito? Kasi okay po ba si ganyan? Nagtatanong po ang member. Sir, kasi ganito, nagpakilalang OGP, si Lucas Tactics daw siya. Minsan, may mukha pa ni Lucas. Sabi ko, po, member yan po yung account niya. Ganun po. Kahit si Lucas, na bine-verify pa rin sa akin yan ng mga bagong member. Kasi mga bagong member, di pa naman nila talaga kilala si Lucas Tactics. Para safe po, mag-legit check kayo, tanungin nyo kami, report nyo sa amin. Para po maprotektahan din kayo kasi maluloko kayo ng scammer, no? Mga kapatid. Paalala po, mag-ingat tayo mga kapatid, mag-ingat tayo, no? Sensya na kayo, medyo may maano yung aking pagsasalita kasi nakakainis ho eh. Diba? Hindi na ho kasi maganda eh, no? Paano kung naloko itong mga kasama natin na to, di ba? Atat na atat magkabaril. Ayaw nang pumunta ng FEO, ayaw na mag-drug test, ayaw na mag-neuro, maglalabas ng pera yan. Hindi nga natin alam, baka mamaya may member na tayo dito ngayon na nagpa-non appearance na eh. Problema po, taking time bomb yan. Kapag yan po ay pumutok na naman, katulad ng panahon ni Sir Kenneth Lucas. Patay tayo dyan, mga kapatid. Revoke kayo dyan. Diba? Yung kay Sir Kenneth Lucas nun, biglaan yun. Yung siyang chief FEO, biglang may ganong announcement na na-discover ang account na ganon. May mga nakasuhan pang tao nung time na yun. Pero 2022 po, sinasabi na namin sa One Gun Pilipinas na umiwas po sa ganyang transaksyon. Alam to ng mga unang member, ayan, sila Kuya Oscar de los Reyes. Alam nila ito. Alam nila ito. Itong Kuya Oscar nga, nung araw na, sisimula kami, ang ginagawa ng Kuya Oscar, sinasamahan pa yung member natin para pumunta sa FEO, para nang magproseso talaga ng ano eh. Ganun katibay ang Kuya Oscar de los Reyes. Sinasamahan, hindi pa siya retire noon. Alam ko, 2023, hindi ka pa retire ng Kuya Oscar, parang last year ka lang nag-retire eh. Sinasamahan pa ng Kuya Oscar. Ganun katindi ang Kuya Oscar de los Reyes para sa advocacy yan, no? Again, mga kapatid, maging mapagmatsyag po, maging maingat, magtanong kayo, mag-legit check kayo. At huwag po kayong magmadali sa proseso, mga kapatid. Meron nga tayong kapatid, bumagsak ng neuro. Sabi ko, sir, sige, hintayin na lang ulit yung 6 months. Meron tayong kasama sa OGP, dalawa, nakaraan. Nag-neuro, bumagsak. Sabi niya, sige sir, okay lang, baka hindi pa panahon na magbaril ako. Yun po yung tumpak. Baka nga, no? Baka hindi ka pa handa sa pag-aari ng baril, kaya bumagsak ka sa neuro. Tingnan natin on the lighter side. Tingnan po natin. Total naman po, pag sumama kayo sa try, nakakaputok naman kayo. Pinapairam naman kayo ng baril. Kung talaga sabik na kayo, at least nauna na yung training nyo, mga kapatid, di ba? O pag may baril na kayo, talagang you are proficient and familiar with the firearm already. No? Ganun lang, mga kapatid, no? At medyo pasensya na po, no? Kasi nakakainis na kasi, mga kapatid. Papapasukan tayo ng mga ganyan, no? At buti ito mga member natin, nagiging mapagmatyag. So, hindi nakakalusot. Kanya lang, pero I doubt, baka mayroon na rin iba dyan, no? Hindi na lang yan kumikibo. Pero baka mamaya, nagpalakad na rin yan, no? May problema, kakaproblema po kasi yan, mga kapatid. Nangyari na po eh. Nangyari na, no? Sir Alwan Kainuk, magandang gabi po. Sir Gerardo Baniked. Yes, Sir Gerardo Baniked, ayun na nga po. Tinanggal ko na po. Tinanggal ko na po. Nire-report ng mga member. Sir Gerardo Baniked, sir, no? Medyo pasensya na po kayo. Medyo hindi na, ano po kasi, nakakaano na po. Hindi na po tama, mga kapatid eh. Talagang walang katapusan ito mga ginagawa nila na ito sa member, no? Nga sabi ko, baka may mga nabiktima na yan, hindi lang kumikibutong iba nating member. No? 5 tao, mga kapatid, 5 tao, no? Nanginginain. Iba naman yan, mga kapatid, oh.
Dito, hindi rin naman kami naghihigpit dito, magbebentahan. Basta magkakilala at L-top to L-top, no? Yan, isa pang bagay. Kasi minsan po talaga, hindi natin may iwasan. Maski nga ako po, yung baril ko, kinuha ni Jan Aquino, eh. Member natin. Yung arms core ko, kinursunada ng tatay ni Jan Aquino. Ang ginawa po namin, L-top to L-top, no? Kasi may edad na po ang tatay ni Jan Aquino, no? Ngayon po, yung kanyang ama, kinursunada yung aking 1911, baril daw ni Corexman, no? So, sabi ng Jan Aquino, Sir Corex, baka naman, no, kasi si Papa ganun-ganun. Sabi ko, sige, pagbigyan na natin kasi matanda na yan. Diba? Ayun po, nangyari. Pero L-top to L-top po yan, hindi po yan yung mga hausyaw, no, mga kapatid. Ay, nako. Talaga lang. Transfer, may papel, pumroseso tayo, di ba? L-top na valid, na talagang dumaan sa tama, di ba? Sabi, bawal daw dito bentahan. Bawal po bentahan pag ganyan negosyo nyo. Pero kung katulad ng ganyan, magkakakilala tayo, normal po yan eh. May nangungursunada talaga ng baril, no? Ang baril po kasi pakikipagkaibigan, no? Ako po, meron na rin akong, ano yan eh, yung 1911 ko nga, yan, si Creed Rich po, ito sa baba. Si Car Accessories yan, kaya po kaibigan natin yan. Yung aking Colt po ay napunta sa kanya. Estudyante ko sa baril si Ma'am Hazel Credo, yung may-ari ng Creed Rich. Diyan sa Banawe, kaya may discount tayo dyan eh. Kaibigan ko po yan, naging estudyante ko sa baril. During that time, nagbabuy and sell po ako ng kotse. Lahat po ng discount, pag may ginagawa ang kotse, binibigay ni Ma'am Hazel. So, nung kinursunada niya yung Colt ko, wala po akong nagawa kung di paubaya sa kanya. Nag-L-top po ang, ang Ma'am Hazel para lang po makuha yung aking Colt. Opo, nag-L-top ang Ma'am Hazel. Kaya nalipat sa kanya ang baril ko. Sasabihin ko po, ayaw ko, no? Lahat na po ng discount, abot ko na rin sa kanyang shop dyan sa may Banawe. Ultimo mga kaibigan ko po nung araw, police, BJMP, civilian, pag pinapunta ko po sa Creed Rich noon, binibigyan niya ng discount. Tapos ipagdadamot ko po yung aking Colt 1911. Pangit po yun, di ba? Pinaubaya ko po. Nag-L-top siya, o nung pagka-L-top, binigay ko yung Colt 1911 sa kanya. Binayaran niya kung magkano yung pagkabili ko. Binalik niya yung pera ko. Ganun po, no? Kaya matagal na po nating kaibigan si Ma'am Hazel Credo. Nagsimula ako ng buy and sell ng kotse 2014. Magkaibigan na kami ni Ma'am Hazel, no? Kaya tayo, may discount tayong lahat dyan. Pakilala lang kayong One Gun Pilipinas. Sabi niyo, pinapunta ko kayo. Corexman, ayan. Meron po kayong discount dyan. Lahat ng accessory, mga kapatid. So yun, mga kapatid, sana maliwanag. Mag-ingat po tayo. Ingat tayo, mga kapatid, ha? At doon sa mga pumapasok na ganyan po ang intensyon, alis na po kayo. Alis na po kayo kasi isusumbong din naman kayo ng member. Masisipa din po kayo. Po. Alis na lang po, no? Huwag na po kayo dito mambiktima sa OGP, no? Mga kapatid, no? Good evening po, Sir Elmer Reynoso, sir. Yes. Alam ko, Kuya Oscar. Alam ko, Kuya Oscar, no? Yes, Kuya Oscar. Alam mo naman to noon pa eh. Ginagawang milking cow yung mga member eh. Diba? Lalo pag alam ng may pera at gustong-gusto ng magkabaril, no? Gagaling eh. Yes, Sir Luwer Anderson, sir. Madali lang naman talaga. At magtiyaga lang tayo, no? Opo, Sir Javier Peña. Tama po kayo, sir. Maski tayo, may MOMR ang baril natin. May ARE at RR na yan. Paare. Kompleto yan. May mission order pa. Diba? Naka-describe dun yung baril na dinadala natin. Kahit issued firearm ng gobyerno yan. So, hindi po authority lang na uniforme na walang papelya na ganun, dadalhin mo na o walang PTC po. Hindi po ganun, mga kapatid, ha? Kahit reservist po kayo, active duty kayo. Ako po talaga, I see to it
Kaya kanina nga po, pumunta ako ng PTC4 Secretariat para doon sa 1911 kung 45 para magamit ng mga members sa TRAED. It so happen, walang transaction kanina, no? Sa PTC4 Secretariat. Pag kayo po nadali, nahuli kayo, yung mga nag-a-advise sa inyo, di naman kayo bibigyan ng lawyer niyan, no? Pwede yan, basta naka-uniforme ka, wala sisita sa'yo. Pag nakasuhan na kayo, o paano? Ano sasabihin niya sa'yo? Pare, hindi pala pwede. Ba't kasi ginamit mo? Ba't kasi nilabas mo? Ba't ka kasi hindi ka nag-ingat? Yun na sasabihin sa'yo. Wow, ganun na po ang sasabihin. Mga kahangalan po yan, no? Po yan yung mga payo ng mga taong I don't know paano ba ito i-describe talaga. Saan ang galing ang saan ba ito kumukuha ng ewan ko? Pangit ko kasi magsalita ng pangit sa kapwa-tao, no? Ganun po yung advice, no? Sa reservist. Yun yung advice, no? Pwede yan, basta naka-uniforme. Ako po, pag may wala talagang walang PPC ang baril ko, hindi ko dinadala. Lalo kasi, alam niyo po, ang baril di naman yung display. Pag may nangyari dyan, nagamit mo yan, papaano na? Wala kang, anong ipantatabla mo ngayon, mga kapatid? Ang baril po, hindi dekorasyon yan na dala-dala mo lang yan na pangyayabang. Hindi ganun ang baril. May tendency gamitin po niya yan sa kagipitan. Nagipit ka na, wala ka na, nasukol ka na, di bubunot ka ng baril yan. Pagputok mo, walang PTC4. Tapos, pagdating na ng investigador, wala na. Hahanapin na po yan hanggang sa piskalya. End of the game na. End of the line, mga kapatid. Imbes kakampi mo ang batas, magiging kalaban mo ang batas, mga kapatid. Kahit self-defense pa po yan. Lusot ka sa self-defense pero hindi ka lulusot sa R18591. Magkahiwalay pong kaso yan, mga kapatid. Magkahiwalay po yan. Sana po nagkakaintindihan tayo, mga kapatid, no? Pag hindi po kayo nakinig sa paalala na namin, so be it. So be it, mga kapatid. No? So be it. Kapag ganun po, bali wala yung pagsali nyo sa OGP pag hindi po kayo nag-learn, hindi kayo nag-mature. Po. Hindi kayo natuto. Kaya nga po, training and education, sabi na nga natin Training and education. Dapat na-train ka at na-educate ka. Dalawang bagay. And yet, ganyan pa rin yung paniniwala mo. Tapos, ito namang isa, papasok dito sa OGP para naman maghanap buhay, no? Pagsamantalaan yung mga members, no? Bulabulahin, hindi sir, pare, pwede yan, lusot yan, ay-account ka naman Wala yan, huwag ka maniwala dyan kay Corexman. Masyadong magaling kasi, laging correct yan kaya nga correct man daw Lagi daw akong correct Hindi po masamang magturo ng tama sa kapwa-tao, mga kapatid. Kahit tawagin niyo ako maghapon ng correct man. Kasi, ang tinuturo ko naman po, tama. Hindi po masama yun. Correct man daw po, kaya correct man. Correct man. Lagi daw akong correct. Wala po tayo tinulong. Ang dahilan ko niya, wala po akong tinurong mali. Wala po akong tinurong mali. Kapapahamak ng member. Hindi po ganito ang leadership siguro ng One Gun Pilipinas kung kami po ay nagtuturo ng laso ng ikasasama ng member. Hindi po siguro yung popular support po ng member, nandiyan pa naman, nararamdaman ko pa. No? Alam niyo, ng birthday ko, overwhelming, no? Ang daming greetings do sa cellphone, sa messenger, may nagte-text pa, diba? Hanggang do sa messenger ng TikTok. Alam niyo po, yung ibang message nga, sabi niya, sir, huwag kayo alam niyo, may mga drama pa nga, nakakatawa, no? Hindi po kasi ako sanay sa drama, mga kapatid, no? Pero, pag nababasa mo pala, nakatouch ka rin, no? Nararamdaman ko rin na yung sincerity ng tao. Hindi ko na lang sasabihin yung mga message kasi baka matawa kayo. Pero anyway, ganun po, ganun yung Kaya po tayo very excited tayo, enthusiastic po ako. Kasi nararamdaman ko po, may impact naman talaga yung ginagawa. No? We change lives, no? May mga member tayo, maski asawa, nagkikwento na sa atin. Sir, buti nung nag-OGP si ganito ko, nung nag-iba po siya, naging ganun siya. And even Kuya Oscar de los Reyes, nag-share ng ganyan, yung mga kakilala niya na nag-OGP. Marami po.
Yun po, yung gusto natin sana, no? Pero hindi yung kung ano na nung kababalaghan po yung ginagawa dito sa OGP kaya pumasok. Kaya pala pumasok sa OGP, kukunin yung member, magtatayo ng sariling grupo. Biro mo, may nag-member tayo, nagkwento sa chapter. Nagpuproduce daw po ng 30,000 magpapakain ng Jollibee. Nagsumbong yung member. Sir, pag kinumpute mo po yung pakakainin, para 10,000 lang. Bakit 30,000 yung gustong ipundar na pera? Ipondo. Tayo po, ang dami na nating proyekto dito, mga kapatid, no? Nagsimula tayo doon kay Kenneth James, sa electric pan. Itong Mindanao, may mga feeding program ito. Sila Doc Miso, Dante Talavera, Arnel Gokong, Dato Omar Yusuf, nag-disaster ano pa yan last year. Alam ko, meron silang disaster relief operation. Pero ang gumasta niya, ang grupo nila sa Maguindanao. Pero hindi po sila nagtatakda na dapat maka 50 mil tayo, maka 30 mil tayo para gastusin natin sa proyektong ito. Even as mga kapatid, dito, hindi kami nagsabi rito na kailangan makapag-produce tayo ng ganitong amount para sa proyekto. Sabi ko kung ano lang yung kaya natin. And dami nga nating napuproduce mga kapatid. Sa totoo lang, laging lumalagpas sa expectation. Ang notebook, sabi ko, 500, naging 2-3. Itong electric fan, 50, naging 92. Nagsabi ba kami na kailangan namin ng 68,000, 70,000? Ang total po natin dun sa umaabot na 69,000, no? 69,000 po kasama yung aking pera doon sa GCash na naihalo doon sa pinangbili ng electric pan natin. Parang 69,800 ang total ata. Parang 70 kulang 70,000 po ang pera natin doon sa electric pan. Nakabili tayo ng 92 electric pan, mga kapatid, no? Piruin nyo yun? Pero hindi kami nagtakda na sinabi namin dapat ang mag-produce natin 50 mil, 60,000, 70,000. Walang ganun, mga kapatid. And yet, itong tao na to, itong chapter na to, ganun ang gusto niya, no? Eh, mga member marunong sa mathematics yan, magkukompute po yan, mga kapatid. Alam nila yan, yung Topis Chicken, kung magkano lang. Iba-ibang purpose, mga kapatid, no? Sana maganda talaga, oh. Eh, ano muna natin, yung gawin natin yung dapat sa yung mission natin, mga kapatid. May mission kasi tayo, no? Ito si AJ, nakikita nyo, hirap ng buhay ni AJ, oh, paangkas-angkas dito sa Metro Manila para masurvive at masamahan tayo rito sa advocacy. Ako po, talagang ine-stretch ko yung oras. Trabaho sa atin, pamilya. Eh, yung aking mga personal, hindi ko na po nagagawa. Hindi na nga ako nakakapag-ride, no? Yung, hindi na po, wala na po yung personal, yung gusto kong gawin. Kasi ay finding time na, alam niyo po, may tong ating mga ginagawa dito. Eh, kami po ay nag-e-effort sa ganito, may natin yung advocacy. Yung iba naman dito, ibang purpose, no? Ba't pumunta dito? Magulo po, mga kapatid. Kaya kung ganyan po kayo, umalis na kayo sa OGP, no? Yun na lang po, no? Po. Sana, ganun. Ganun na lang po, mga kapatid. Mag-ingat po sa mga scammer, yung mga naglalakad ng mga na yan, L-top na yan, mga kapatid. Sabihin na lang po ninyo sa amin para isa-isa, sipa-sipain na lang natin palabas, no? Ganun lang po ang gawin natin, mga kapatid. Para po, wag na wag po, lahat po, sa lahat ng kapatid sa OGP. Kahit bumagsak po kayo ng neuro, mag-take na lang kayo ulit. Mag-take, kasi marami naman tayong ganyan, no? Sabi nga nung isang member, sabi niya, sir, baka kaya bumagsak ako, hindi pa ako ready sa pagbabaril. Maganda po yung mindset ng tao. Sabi ko nga, baka nga po, sir, baka mamaya, mapahamak pa kayo. Kaya you need, siguro kailangan nyo muna mag-realization. No? Always think of the brighter side, mga kapatid. Hindi porket bumagsak ka ng neuro, hindi na, magpalakad na lang ako. Don't do that, mga kapatid. Huwag niyong dayain ang sarili ninyo, ha? Huwag niyong dayain ang sarili niyo, mga kapatid.
Ay, nako. Alam nyo, hindi ko na sana sasabihin to sa live, no? Kaya lang, syempre, alam nyo, may mga kasama tayo na ano eh. Yung iba ko kasing member natin, wala pa sa GC, no? Hindi ko pa nilalagay sa mga GC, mga kapatid. Magalit na po yung mga makakapanood dito na magalit, lalo itong mga naglalakad po niyan. Maawa po kayo sa mga kababayan natin, mga kapatid, no? Maawa naman kayo sa kanila, no? Huwag natin samantalahin yung kahinaan nila, mga kapatid. May Diyos tayo, mga kapatid. Ewan ko kung naniniwala pa kayo sa Diyos, no? Alam nyo, ikapapahamak nila yan, no? Para lang tayo kumita ng pera, no? Pakakain nyo sa pamilya nyo yan, mga kapatid. Yung mga pera na yan, na nagaling sa ganyan, no? Pakakain nyo sa pamilya nyo yan. Mag-isip-isip po kayo, no? Ngayon, kung hindi naman nyo kayang tigilan yan, wag po dito sa OGP, wag sa mga member namin, no? Parang awa na ninyo, mga kapatid, no? Yun lang po, mga kapatid, no? At hindi pa naghahapunan, no? Inano ko lang tong oras na ito. Kanina, medyo na-traffic po ako sa daan, kanina pa uwi. Ito na nga po, para sa kaalaman ng lahat, mga kapatid. Alaman ng lahat at mag-ingat po kayo. Huwag po nating entertain yan. Bagsak kayo ng euro, ulit, sige, ulit po until such time na pumasa na kayo. No? Yung sabi nga nung member natin, baka hindi pa siya ready, kaya siya bumagsak. Ganun po talaga, mga kapatid. Kung nga po, pag promotion, nag-euro rin po kami sa BJMP. Pag bumagsak ka rin ng euro, di ka rin mapopromote. Ganun po sa amin sa BJMP. Active na kami, mga kapatid, hindi kami aplikante. Nag-euro po kami. Pag kami po ay may for promotion. Nag-euro po kami. How much more po yung sa gun ownership, di ba? Ganun po, mga kapatid. Kami, pag nag-file ng promotion, tapos nag-euro ka, bumagsak ka, hindi ka mapapasama sa mapopromote. Ganun po sa amin, sa BJMP. Better luck next time, mga kapatid. Bakit ganun? Kami po, kasi pag na-promote kami, responsibilidad na naman dadagdag ang responsibilidad. So, pag hindi ka pa psychologically ready, hahawak ka ng responsibilidad, baka mapahamak ka o mapahamak mo yung mga tao under your watch, mga kapatid. Doon ko po naintindihan yung value ng euro Ako po nung una sa BJMP, nagtataka ako, sabi ko active service na, bakit pinapahirapan pa sa euro? May nakausap po akong psychology expert. Kaibigan natin from UP. Alam sabi niya sa akin, baka Sir Corix, nakakalimutan mo. Nasa kulungan kayo nagtatrabaho, law enforcer kayo. May decision making dyan. Sabi niya sa akin, alam mo ba na pag pinopromote ka, nagdadagdag ka ng responsibility. Dumadami yung hawak mong tao. Dumadami yung decision making na manggagaling sa'yo. And yet you are not, hindi ka pa fit para doon. O di magkakaproblema ka sa workplace. Kasi nga, nagdi-decision ka na ng hindi ka pa handa. Doon yun po yung value ng psychological examination, mga kapatid. Katulad sa amin, mapromote ka, dagdag responsibility. Sa gun owner naman, pag kumuha ka ng baril, pag umawa ka ng baril, may responsibility ka rin. Kaya nga po, lagi kong binabanggit na pag tumanggap ka ng responsibility, may accountability. Diba? In my case, halimbawa po ako, na-promote ako na hindi ako psychologically fit. Umawak ako ng tao. Nagkamali ako ng desisyon. May namatay, may nangyaring hindi maganda. Hindi ko po pwedeng iwasan yung tinatawag na accountability o pananagutan. Mananagot po ako doon. Saan ako nagka-problema? Hindi kasi nga ready pa ako para sa position. Para sa position na tatanggapin ko dahil ako'y na-promote. Hindi pa ako ready. Kaya tama lang po talagang may psychology, may neuro examination. Same thing with gun ownership. Same thing with gun ownership. Bakit? Responsibilidad po yung tinatanggap nyo kapag kayo humawak ng baril, kayo nag-ari ng baril. Pagtanggap ng responsibilidad, may pananagutan po. So, hindi po pwedeng paghiwalay yung responsibilidad at pananagutan o accountability. Okay. Sana po naintindihan nyo yung paliwanag mo. I'm getting emotional kasi medyo nakakainis na po talaga, no? Opo. Pero anyway,
at least ito po, nakapag-discuss tayo ngayong gabi, nasa sa inyo na po yan, no? Kung ano po yung paniniwalaan nyo at susundan ninyo. Kung kayo ba'y magnanan appearance o kayo maglalakad. Desisyon nyo po yan, mga kapatid. Desisyon nyo po yan. So yun lamang po. Maraming salamat po sa ating mga partner, no? Jocas, no? Yan po. Yan po yung number niya, no? 0916-580-7087. May discount po tayo, automatic dyan. Magpakilala lang kayong One Gun Pilipinas, sabihin nyo, kayo ay ni-repair ni Corixman. Yan, automatic naman si Ma'am Josephine, may discount tayo dyan. Magandang gabi, Ma'am. Libet Pible ng Guns and Ammo, Santa Rosa, Laguna. Reloaders Gun and Ammo Trading. Arms Corps with Sir Noel Samalia. Bukas nandiyan dyan ang mga tropa sa TAC Expo, no? Mamimit nila AJ, si Sir Noel Samalia na naman ng Arms Corps, ng Sales Department. Jetro Internationals, Robert Special Gun Oil, ang Lucas Tactics, Millennial Online News TV ni Carosel Lopez, ang DWDD, AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino, Sir Nick Lipana Echavarria, magandang gabi po. Creedrich, Pistolero Gear, Nasugbo Lanay, Nasugbo Batangas ni Chef Joel Tondo, Spike Tactical ni Spike Morales, Jacketero Holster, magandang gabi po. So mga kapatid, paalala, at huwag makakalimot. Ang gamot sa kalimot ay paalala, mga kapatid. To God be all the glory, mga kapatid. One Gun Pilipinas, mag-ingat po tayo palagi. Okay, so yan mga kaibigan, napakinggan natin, napanood yung pong ginawang pagtalakay ni Admin Corixman tungkol po sa LTAP, no? Yun ang sinasabi natin, no? At talaga naman bawal maglakad ng mga ganun, yung mga non-appearance, hindi po maganda. Kasi wala akong iniwan niya sa lisensya eh. Di ba, may mga tawag natin fixer. Pagka ikaw nilakad, non-appearance ka, binigyan ka ng lisensya, at ikaw ay nakadisgrasya, eh paano na? Di ba? So paano mangyayari sa'yo? Di ba? Kawawa naman yung mababangga mo, mabubundol mo. Bakit? Eh siyempre, hindi ka naman pala marunong kumuha ka lisensya. Tapos, sa bagay, sa iba kasi sakay po ng gobyerno. Pero ako, ewan ko, bawal. Pero dyan sa LTAP, kahit na masangay sa sakay ng gobyerno natin, merong talagang palakasan, di mawawala eh. Alam niyo ba naman ang Pilipinas, isa sa korap na bansa sa buong mundo. Di ba? Kaya di mawawala. Meron pa rin talaga. Siyempre, bawal. Pag sinabing bawal, nakakalusot. Dapat pagka bawal, implemented sa lahat. Kahit dyan sa pulis, halimbawa sa mga PNP. Ayan, kay General Torre na yan. Yan ba, kung General, naniniwala kayo sa kanya, lahat ipatutupad niya. Merong hindi. Paano kung kanyang kaibigan, kanyang kagolf, kanyang kaganto, paano? Hindi niya gagawa. Kilala ko ang pulis, magdiretsahan tayo mga PNP, ha? Kilala ko kayo. Sa inyo, pagkakabaro nyo, katropa nyo, etc., lusot. Pagka hindi, laglag. Totoo yan. Kaya huwag tayo huwag kayo hipokrito. Ha? Huwag kayo hipokrito. Aminin nyo yung totoo. O, ikaw ba, pulis ka, kapatid mo, involved. Sige nga, papabayaan mo. Kaya huwag tayo maglukuhan. Di ba? Hindi naman mawawala sa Pilipinas yan talaga. Meron pa naman natitirang matino. Pero siyempre, iilan na lang. No? Katulad niya, si Corixman. Isa lang yan. May iba pa naman. Pero karamihan, walay. Talagang mga ungas na. Mga kaibigan, alas 9:48 na ng gabi, Philippine Standard Time. Bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat muna, no? Dito sa ating mga katropa pips, at syempre meron tayong babatiin na talaga namang itong si Wingyan, no? Wingyan. Hindi, teka. Mali. Ito, si Marson Elijan Santos, no? Siya si MJ Katoda Vlog, no? Si MJ Katoda Vlog, yan. Tropa natin, yan. Pinasa-shout out ni Boss Mark Castro. Yan. Oo, siya si Marson Elijan Santos. Marson. Siya si MJ Katoda Vlog. Abay, vlogger po ito. At talaga namang ito yan, marami ng mga viewers
Sana parang millennial din, ano? Oo, bigla pang nalakad. Pero mga kaibigan, maraming salamat sa mga subabaybay, no? Boss Will, mga July, nasa iyo na ako, no? Kay Boss Will Tan. At maraming salamat kay Ate Ruth Peregrino ng Barangay Bayan-Bayan dyan sa Malabon. Kay Boss Mark Castro, yan, ng Barangay Rincon dyan sa Valenzuela. At yan din kay Boss Robert Esteban, no? Si Steve, yung pong ating katropang na nasa Sandigan Bayan, no? Siya po ang isa sa house security ng Sandigan Bayan. At kay Engineer Rolando Cruz Soriano, maraming salamat. Ngayon din kay aking anak-anaka, si Chester Ballega ng Cavite. At yan din kay Kuya Henry Tuason, maraming salamat sa iyo, Kuya Ampong. At yan din kay signage maker, kay Kuya Jojo, yung mga papapagawa po signage, hanapin nyo lang po sa FB page yung signage maker. No, hanapin nyo si Kuya Jojo. At gayon din si Corixman, ayun ang ating idol Corixman, naka-watching pala, maraming salamat idol. At gayon din kay Marco Yu Alday, sabi niya, by Corixman, congratulations sir, proud of you, proud daw sa iyo. Keep up the good work at mabuhay ang One Gun Pilipinas. Sabi, palakpakan mo nga Mr. J. At gayon din kay Kuya John Francisco, ating One Gun Pilipinas from Italy. At gayon din si Kuya Julius Miguel Saludes, no? Maraming salamat sa iyo, Kuya Julius. Ito po ay kasama natin sa OGP from Hong Kong. Ngayon, GP nyo, ha? Nationwide, ha? Worldwide na ang One Gun Pilipinas. Oo, ay ilan lang yan. Bueno mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, ako po ay pasamantala magpapaalam muna at siguro magbabalik tayo ulit bukas para sa ating dalaw mga agila sa bagong milenyo. Muli, ako po yung naging kasama, Rosel Lopez, ang nagsasabing magandang gabi at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kagangers. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagangers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Sal ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man
travel goals. Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Hi, this is Pangilari ka doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.